Ikaw na mahilig dumura. Gusto mo na malinis na kapaligiran, tama? Pues, unahin mo nang iwasan ang pagdura kung saan-saan. Bakit? Dahil ang simpleng dura ay naglalaman ng milyong-milyong mikrobyo na nagiging sanhi ng di kaaya-ayang kapaligiran. Ang mga mikrobyong ito ay maaari ring malanghap ng mga taong nagdaraan na isa sa mga nagiging sanhi ng paglaganap ng sakit. Ugaliin mo dumura sa tamang lugar, tulad dito, sa banyo. Siguraduhin dumura sa lababo o sink o di kaya naman ay sa toilet bowl. Maaari ring gumamit ng tissue, doon tumura at itapon ito sa basurahan. Ang dura ay masakit sa mata ng mga taong nagdaraan, nakaditiring tingnan, nakarurumi ng kapaligiran at nakasasama pa sa kalusugan. Kaya ang pagdura kung saang lugar lamang ay dapat mong iwasan. Tara! Sakay na sa makabuluhang usapan, K-Kwentuhan! At ito po ang ating K-Kwentuhan segment kung saan ang makakasama natin. Ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang nagsulat ng ilan sa mga hindi natin makakalimutang pelikula, of course, ng superstar na si Nora Honor, ang Himala, at ang Jose Rizal ni Cesar Montano. Oh, bonggang-bongga! Ay nako, alam nyo, kukwento ko lang sa inyo ng mabilis ha. Noong April 2004, ako po ay estudyante pa lamang noon. Doon kami unang nagkakilala sa isang workshop under him at ng ABS-CBN. At simula nun ay siya na po ang naging mentor ko sa pagsusulat. Parang nagsusulat talaga ako, no? At syempre, isang mabuting kaibigan at ama ng aming batch. Walang iba kundi si Mr. Ricardo Lee or Ricky Lee. Hi, sir! May bago ako sa'yo eh. Baka na ngayon. Oo nga, hindi naman, sir. Hindi naman masaya. Ano bang nagbago sa akin? Mas kagalang-galang. Correct. Oo. Parang mas innocent looking lang ngayon. Talaga? Oo nga kasi noon eh, hindi ba? Parang nung time ng workshop, parang estudyante pa kasi ako. So talagang wala pang patutunguhan ang buhay. No? But yes, you are launching your second novel. Na Aswang. Ang title na ngayon. Si Amapula sa 65 na kabanata. Si Amapula sa 65 na kabanata. Para lang doon sa ating mga nanonood, no? Kung naaalala nyo yung unang novel ni Sir Ricky, na para kay B, medyo may ano din yun eh. Parang paano dinivastate ng pag-ibig. Pag-ibig ang 4 out of 5 sa atin. Na ang sinasabi doon, sa bawat 5 umiibig, isa lang ang nagiging masaya. May kota. May kota kasi ang pag-ibig. Ito naman si Amapula sa 65 na kabanata. Can you tell us something about this novel? Tungkol sa buhay ng Pilipino at ng lipo ng Pilipino noong 2010 in 4 to 5 months sa punto de vista ng isang baklang manananggal. Isang baklang manananggal? At siya si Amapula? Si Amapula. Bakit naman Amapula yung pangalan? Impersonator siya. Yung binigay para sa artista. Pero may attitude yung impersonator na ito. Attitude. At yun ang malalaman natin dun sa bakit siya may attitude. Correct. At kung ano ba ang mga bubog niya ika. Kasi naalala ko yung pinag-usapan natin before, yung bubog, yung past, hindi ba? Nako, ay yan yung nagbibigay ng kumbaga motivation dun sa tao. Bakit ka ganun ngayon? Bakit ka ganun? Dahil sa kung ano pa naman. So yung bubog na yun, hindi lang kaya mawala kundi sa bansa. So, bakit may ganun bubog din Pilipinas? Pilipinas kasi nga medyo political ang nature nito. Oo. At saka mayroong character na ninuno niya na nanggaling sa panahon ng Kastila. Sa ang pangalan na manananggal din na nahilap kay Bonifacio. Naku, na-meet ni si Bonifacio. Yeah. Kasi parang na Kastila. So may love story sila doon. But then, pumunta siya sa present time. Siya yung may dala ng Paris. Laro kayo ang port. Siya yung itinakda. Ako may itinakda. Sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang immortal. Pero aabangan natin yan kasi magkakaroon ng launching yung book na yun at mamaya i-announce natin. Diba? Sir, as I understand, ang tagal ng hinintay natin. 3 years. Yung para kay Dave, 1 year lang natapos na yun. So, bilis-bilis. So sabi ko, the next year, ila-launch ko yung Aswang at the time. Hindi ko na-realize na napakahirap pala. Kasi fantasy siya, na realistic, na historical, na political. So, ang dami-daming research, ang dami-daming elements. Like yung
nagsabi kay Mapula na siyang itinakda isang Noranya. So, ang dami-dami kong research na kailangan gawin tungkol sa mga Noranya. Correct. At ngayon, bumalik si Nora Honor. Oo, She's tama. back. Na gaya ng nasabi dun sa nobela, babalik siya by the end of the novel. Na hindi ko naman alam na babalik siya. Babalik talaga siya. Ano po yung pinagkaiba nitong si Amapola sa 65 na kabanata dun sa naunang nobela niyo na Para Kay Lee? Para kay Lee tungkol sa pag-ibig at tungkol sa mga taong umiibig at tungkol sa pagsusulat. There's also tungkol sa pag-ibig at sa pagsusulat. Mas malawak ngayon at mas complex. Tungkol sa ano bang problema natin mga Pilipino? Bakit tayo ganito? Pag nasa pabasa at papunta sa isang paraang nakakatawa na mas fantastical kasi kulturista. May love story pa rin ito. Actually, ilang love stories din ito. Sa love story ni Pasha. Nang dahil hindi siya mga pala isang lalaki. So may mga... Nandun pa rin yung element ng love. Nandun din yung element ng love. Nandun din yung... Kasi gusto ko siyang basahin pa rin ng tao. Nagaya ng ambition ko na sa Para Kay Lee. Maski hindi assigned. Oo, babasahin. Babasahin siya. Kahit gusto mo lang sa jeep, hindi ba? Babasahin. Nasa palengke ka, binabasa mo. Nasa waiting shed. Kagaya ng maraming nakausap ko, nagpasa namin yung novela na natapos nila. So gusto kong gano'n. So taglish siya, madaling basahin. Ricky Lee's way of writing. Iya, sa ngayon. So very easy, very easy. Pero nakakatawang nakakalungkot na and so on. So, di ba mixed emotions? Gaya ng tunay na buhay, na gaya ng Para Kay Lee. So, ganun din, except mas komplikado. At mas may political islam. Siyempre, itong si Amapola, sabi ko nga medyo matagal natin pinatay, di ba? At ano ba ang idudulot sa atin or sa mga taga-pagbasa or sa mga mambabasa ng nobela? Kasi sa Para Kay Lee, talagang parang napareflect kami about love, about writing. Ito, ano ba yung mararamdaman namin? Matatakot ba kami? Kasi hindi siya horror. Mas kwento ng buhay. Hindi siya horror. Maski yung malalanggal na parang tao. So may kilig, may tuwa. May kilig, may tuwa, may iyak, may lungkot, may pagtingin sa bakit tayo ganito. Dahil ba nung panahon ng Kastila, hindi na pinipasyo ganun, bigat na tayo ganito. May konting ganun. Pero hindi sa mabigat na parang. Gaya nung dati kong estilo noon, parang akong readers na yun. May parang focus din, discussion, pinabasa ko, first draft, second draft, third draft, fourth draft. So, kumbaga talagang dumaan sa... Dinadako ko rin sa mga kaibigan, sa mga tao ibang ages, para makukuha ko yung boses nila. So, dahil naman sa ganung proseso, mas reachable siya sa rin ng readers. Hindi yung ako lang. So for sure, yung mga kabataan na nanonood sa atin, makaka-relate pa rin talaga. May mga mararamdaman sila about themselves. Tungkol sa sarili, tungkol sa ibang tao. Dagdagan, tungkol sa nangyayari sa paligid. Kasi panahon ng election, yung setting, 2010 kasi. 2010, May 10. Si Bonifacio, pinatay May 10. Years ago. Wow. So parang... So may connection, no? Siyempre, sir, alam natin na from movies to TV, ngayon, books, of course, wala namang higit pa sa trip to Quiapo, hindi ba? Na manual, script writing manual, meron tayong si Tata. Then, Para Kay Lee, and then... Gala akong naladalat eh. Gusto kong nagbabiyahe, nag-play, nag-tutorial, nag-pelikula, nag-TV. Gusto ko nga gumawa ng graphic. Nung ko kasi sabi, gusto ko ng graphic novels, ng graphic, musical, and so on. Nag-try akong tumula, yun lang, yung most second. Pero nakapagbiyahe ako sa nasa writing, hindi pa. And memoirs, they're really know that. Correct. Nandun sa... gawin na next year. Wow! Okay, exciting yan. At syempre, sir, after ng Para Kay Lee, after ng itong si Amapola, meron na bang, sa 65 na kabanata, meron na bang naiisip si Sir Ricky na kasunod, na isusulat? Yeah. Actually, marami akong nakalinya na nobela. May novela at may novelette. Maliit na. Baka ano to? Pampakit? Hindi naman. Hindi naman. It's just short. Actually, bala kong isabay sa Amapola. Pinipilit kong tapusin ngayon. Nung pa rin nang sinusulat eh. Novelette in the sense na gusto kong magpauso nung
parang peso books. Parang mga nobelang Filipino na 60, 70 pesos lang. Mga 80, 90 pages lang. So, affordable. Pero series siya, sunod-sunod. Baka sa... Naaabangan mo talaga. Pero hindi siya magkakalugtong. Iba-iba. Iba-iba lang. Part yun ng advocacy ko na sana nandiyan ang pelikula at ang TV and so on, technology. Pero sana Hindi kalimutan yun. Oo. Kasi iba ka rin yung libro. So, tumigil ako magsulat ng pelikula for so many years para puntahan yung mundong ito na napaka-challenging, napaka-hirap. Para sabihin na maganda mo magbasa kung saan ang pelikula ng TV. And so, part yan ng advocacy ko. Yung ganung affordable na mga libro. novelettes, diba? Na may aral talaga mapupulot, merong kulot sa puso. Or makikita mo at makikilala mo ang mga tao. Sa lahat, mas makikilala mo yung sarili mo. Mamimit mo yung sarili mo sa novel. Kaya sa parang marami akong namimit ng mga tao na nakabasa. From 13 years old. Nakaka-relate talaga. Ako si ganito, ako si Erin, ako si Jennifer. Lagi sila na ganong claim. Siyempre, hindi ko na itatanong kasi tinanong na nila sa inyo before. Sino ka ba dun sa para kay? Ito si Lucas. The first half, inampun, lumayan sa Bicol, naghiram sa Manila, solo living, tsaka nakulong. Mga how many percent ni Ricky Lee ang nasa Amapola? 65. Sa Una, 65. hindi ka naman mawawala lagi sa sinusulat. Ang difference lang, sa para kay Di kasi, yung first half ng buhay ni Lucas eksakto Sa'yo. Except, hindi naman siya nakulong. Ako nakulong. But may encounter sa military, nagaya ko rin. So, doon halos 50%. Talagang ako yun. The auntie, the etc. Dito naman, ako in terms of sensibility, paniniwala, filosofiya, spread out of the characters. Pero, wala ditong... Wala yung character talaga na. Kasi hindi naman ako impersonator. Correct. Oo. Hindi rin ako si Bonifacio. Parang mas impersonator ako sa'yo, sir. Diba? Or, although I admire Nora and she's a close friend, diba? But hindi naman ako gaya ng Nora niyang character. Sir, gaano ka-importante sa mga kabataan na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, yung pagbabasa ng libro? Kasi sabi niyo, ito yung advocacy ninyo. May TV na, may internet, kalaban na talaga yung libro. How important is reading? Lahat kasi ang pelikula TV, mas sabihin na natin na gumagamit tayo ng imagination para makuha natin natin. Kunting imagination lang kailangan mo, makukuha mo na eh. Pero sa libro, ikaw ang mag-i-imagine ng character, ng kwento, ng setting, ng mga nangyari. Hindi sa'yo lang ibibigay. Ito yung artista, ginagawa na niya yung character. Hindi, ini-imagine mo eh. So every time nagbabasa ka ng libro, nag-create ka ng sarili mo sa loob mo. And so, parang pumapasok sa gymnasium ng imagination. So yung imagination mo, talagang lumalax, lumalawak. And sarili mo yon. Kaya, pag bumalik ka sa pagdodoktor o pag-estudyante o paggawa ng bahay o paggawa ng tinapay, nagagamitan mo ng malawak na imagination kasi yung pagkataon mo lumawak dahil sa mga binasa mong libro. And may malaking difference eh. Sa tagal mo ng pagsusulat ng pelikula, maraming lalapit ng mga estudyante o mga professionals na sabihin, ay gusto namin yung ginawang pelikula, gusto namin yung script. Nakukuha ko yung admiration nila, pero pag estudyante o professional nakabasa ng libro, pag nag-react na gusto ko, may certain intimacy at may certain parang in-known nila yung libro kasi binasa nila yan at sila lang ng libro na nakatulong sa mundo nila. Yung paghanga ng nanonood ng pelikula, may distance pa rin. At saka may iba pang elemento. May ibang elemento at saka nakaganon sila eh. Pero yung binala niya yung libro, gabi-gabi, binasa niya, silang dalawa lang ng characters. Pag lumapit sila sa akin, sa natin gusto namin at nabasa namin, yung sarap na nararamdaman mo iba kasi may intimacy. Nakakasama mo sa pagising mo, sa pagtulog mo, kahit sa pagpupo mo sa banyo, hindi ba? Unlike sa pelikula, the usay, yan may distance. Iba ang experience ng tao sa nobela, dala-dala niya, dapat niya. And yun yung ngayon ko lang nararamdaman, dahil kanonobela ko lang, 3 years ago, na iba ka na to. Mas masarap. May ibang rush na nabibigay sa iyo. Kesa sa paggawa ng scripts, ibang klase pa lang. What's in store for Ricky Lee? Pelikula, TV? Madami. Next year, balik din ako sa pelikula next year. And then, nasa ABS pa rin ako nga nagtatrabaho, although ayaw ko na masyadong mag-creative manager ng soap. So, mostly workshopping ginagawa ko. This year and next year, workshops ang term understanding with them. Pero hindi ko bibitawan ang literature at
ng books. Kaya sinabi ko may novelettes, biography ni Nora, memoirs ko, trip to Quiapo 2. Ang dami ko nakaline up na libro, ang dami-daming kailangan yung sulat. Hindi ako bibitaw doon. Pero magsisingit na ako ng video. Unlike these past years na. Pero less on TV. Hindi naman talaga ako nagsusulat sa TV. Creative manager lang ako ng mga teleserye. But lesser din naman. So we expect more books, we expect some movies. Sana rock musical, play. Graphic. Ang dami kong gusto gawin. Ang dami pa pero magagawa. yung biography ni Nora next year, kasi nag-usap na kami, and gusto na niya tuloy talaga. Excited. Marami na akong interviews. Alright. So mensahe natin sa ating mga kabataan na nanonood at nakikinig ngayon. Ako gusto ko ulit yung sinasabi ko sa'yo na mga Pilipino tayo, pero pag pumunta tayo ng bookstore, nakikita natin 90% foreign books, 10% lang yung Filipiniana. And then sa 10% na yun, siguro mga 3% yung in Filipino. English pa rin yung lingwahe nila dito sa iba. Punta ka sa library, nasasama siguro dito sa Los Baños. Isang porsyento lang ang Filipiniana. Gawa na Filipino. So, may kaibigan ako dati noon na Amerikano na dito ako sa bookstore. Then suddenly nakaramdam ako ng iyak. Sa Amerika, nung dinala niya ako, puro books nila. Nung pumunta kami rito, puro books pa rin nila. Dito lang ang books namin ng mga Pilipino. So, as a Filipino writer, nakausap ko itong American writer ko, nakaramdam ako ng konting iya, or malaking iya na gano'n. So, sana magtulong-tulong tayong lahat. Kami mga writers na tayo, mga writers at student teachers na mas paano makorect yung gano'ng situation. Basta tayo, hindi lang ng Harry Potter at Twilight, kundi ng mga sinulat ng mga Pilipino. Sa English man o sa Pilipino. Pero lalo na yung sa Pilipino. Kasi ng ating lingwahe. At saka habang may mga nagbabasa talaga ng mga nobelang Pilipino, mas mabubuhay tayo na magsulat sa Pilipino. Kasi tinatangki. At saka, sa Pilipino tayo nag-iisip, nakaramdam, nasasakot tayo. Diba? Nabubuhay at namamatay. Hindi mo matatranslate sa ibang ating lingwa. Alright. May launch ang si Amapola sa 65 na kabanata. Invite po natin ang ating. So, yung book launching ko, inibitahan ko kayo lahat. Balikan pumunta sa November 27, that's a Sunday, 4 p.m. Sa Sky Dome, SM North EDSA. Gaya ng launches ko before na gaya ng mga Kaibig, meron din program with ilang mga artists mula sa pelikula, sa academe, at sa literature na magpa-perform, kakantahan sa pagpasabi. Alright, magkikita-kita tayo dyan, Sir Ricky. Sana. And thank you very much for dropping by. At iba talaga, nabubuhayan ako lagi pag nakikita ko kayo. At syempre, kina Sir Ben, kina Kuya Jerry na kasama natin. Diba? At sana magsulat ka na. Oo nga, sir. Promise, I'll write. Kasi nandito na yung cameraman, director, si Joseph. But anyway, sa lahat ng mga kabataan na nanood nitong K-Kwentuhan natin, abangan ninyo, November 27 sa SM Skydome, ang grand launch ng Si Amapola sa 65 na kabanata. Ang second novel ni Ricky. Thank you very much, sir. Nagbabalik po tayo, nabulol tuloy ako. Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Leader Ka K! Yehey! At live na live yung kami napapanood. Siyempre, dyan sa inyong mga computer, hindi ba? Wow, talagang parang oiliness is next to ugliness. But anyway, kasama ko ngayon at makikita nyo na siya, ang isa sa aking mga production assistants. Walang iba, kundi si Dana Diary. Hi, Dana! Hello, Kuya Chico. And syempre sa mga nakikinig sa atin at nanonood, syempre, dito sa Leader Ka K. Hello, magandang umaga. Okay, kanina ay marami na tayong napag-usapan dito sa programa. Ngayon naman ay aalamin natin kung may nanalo na nga ba sa ating Kaya Mo K segment. Ipamalas ang talas ng iyong isipan. Ready ka na? Kaya Mo K! Ang ating question, Dan. Yes, ang ating question last time ay... Last time talaga? Last time, Saang school isinagawa ang 7th community broadcast ng LKK? Yan ang question natin last time. Correct. Yan nga yung ating community broadcast na ginanap, syempre, sa... Liceo de Bay. Liceo de Bay. Kaya naman, merong nanalo. Right?
Siya ay si Crazy Von Flores ng Sampaguita Street, Masaya Bay, Laguna. Masaya Bay, Laguna. Okay, congratulations kay Crazy Van Flores. Flores, ikaw ay nanalo ng 50 pesos load. Abangan lamang ang text mula sa Leader Kake para malaman mo kung paano i-claim ang iyong prizes. Alright. Medyo naninibago ako sa setup natin. Oo nga, ako din, Kuya Chico. Kasi we are in the students booth at syempre, nakikita nila ngayon ang shirt ko. Papakita ko lang din. Yan po ang Kagsawa Ruins. Maraming salamat kina Tita Zenny ng Counseling and Testing Division kasi naggaling sila sa Bohol, so they gave me a shirt. Ano yan hand-printed. Really? So, naka-paint talaga siya on the shirt. Yes, beautiful. Diba? Very artistic. Okay. Abangan niyo po ang ating Kaya Mo Kay segment mamaya lamang para malaman ninyo kung paano kayo manalo